Anak, pasensya ka na ha. Wala man akong maibigay na marangyang buhay. Sisikapin kong maibigay sa iyo ang lahat. Kahit gaano kahirap, gagawin kong magaan para sa iyo. Hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa atin. Pero pangako anak, hindi kita pababayaan. Hanggat kaya ko, paglalaban ko ang buhay mo. Kunting tiis pa anak. Malapit na kitang makasama. Gising ka na pala. Magkape na. May tinimpla akong kape dyan. Ma, ngayon na pala yung enrollment namin. O basta yung sinabi ko sa'yo piliin mo yung madali lang, yung mura. 2 taon lang, pwede na yun. Para naman makapagtipid-tipid tayo. Ma, 5 taon. Hindi ko alam kung bakit 2 taon lang ang gusto ni Mama. Gusto ko lang naman mag-aral ng 5 taon para matupad agad lahat ng pangarap ko para sa kanya. Pero parang may tinatago siya. Lagi siyang ngumingiti kahit alam kong pagod na siya. Lagi niyang sinasabi na okay lang, kahit halata namang hindi. At tuwing tinatanong ko siya kung ayos lang siya, lagi niyang sagot, oo naman, basta maayos ka, ayos na ako. Pero ngayong gabi, iba yung pakiramdam ko. Parang may kinakatakutan si Mama. Tuwing umaga, ganito na lang ang eksena. Maingay ang manok, malamig ang sahig, at si nanay, maaga namang nagluluto. Hindi ako ang breadwinner sa bahay, pero pakiramdam ko, ako na lang ang natitirang pag-asa ni nanay. Lahat ng pangarap ko para sa kanya. Dahil sa hirap ng buhay, wala na akong ibang gusto kundi yung araw na siya naman ang makapahinga. Nak, pagkatapos mo kumain dyan, huwag mong kakalimutan tong baon mo Salamat po, Nay. Nay, mauna na po ako. Sige, mag-iingat ka ha. Buti pa sila, may mga laptop.
may printer, may magulang na kayang bilhin lahat ng gusto nila. Habang ako, palaging nag-aalala kung may baon pa bukas, kung may pambili pa kami ng bigas, kung kaya pa ni mama. Minsan, naiinggit ako sa kanila. Hindi dahil gusto kong maging mayaman, kundi dahil gusto kong maranasan yung hindi na kailangang magtipid. Hindi mo na kailangang magkunwaring busog para lang hindi makadagdag sa problema. Diyan na pala. Kailangan pala namin ng laptop sa school. Meron na akong nahanap kaso 50,000 lang daw po yung pinakamula. 50,000? Saan naman ako kukuha nun? Sabi ko naman sa'yo, diba? Huwag mo nang kunin yan. Ang dami-daming iba dyan, diba? Pwede namang 2 taon lang. Tumigil ka na dyan. Content supporter naman. Gusto ko lang naman makapagtapos ng pag-aaral, Alam niyo naman na ang hirap ng buhay, diba? Ayoko naman na maging kagaya niyo. Gusto kong magsumbong sa'yo kapag pagod na ako. Di ko talaga maintindihan bakit ayaw ni mama sa kurasong gusto ko. Hindi naman masama yung pangarap ko. Gusto ko lang naman makapagtapos, makahanap ng trabaho, at maiahon siya sa kahirapan. Pero bakit parang siya pa yung humihila pabalik? Hindi ba niya ako kayang suportahan? Hindi ba siya naniniwala sa akin? Habang yung ibang nanay, todo suporta sa mga anak nila. Pinaglalaban ang mga pangarap ng anak kahit gaano pa kamahal. Pero si mama, bakit parang laging wag muna? Palaging hanggang dito na lang. Hindi ko alam kung galit ba ako o nasasaktan lang. Kasi kahit anong sama ng loob ko, siya pa rin ang iniisip ko. Anak, kung binabasa mo na to, siguro wala na si nanay dyan sa tabi mo. Huwag ka nang umiyak, ha? Alam kong matapang ka, gaya ng lagi kong sinasabi. Anak, sana wag mong isipin na hindi kita sinusuportahan sa kursong gusto.
Sayawan. Dong. There's no words to say it, but I'll find them over time. There's no way to show it, but I'm gonna try for the rest of my life. 'Cause you are the best part of me, the side I hope everyone sees, the air that I breathe, my missing piece, wasn't complete before you. Go.